nakaka-burnout na talaga. Alam nyo, nagigets ko lahat yan, yung sinasabi nyo sa akin. Welcome back to our YouTube channel! So, kung bago ka pa lang dito sa channel na to, mag-subscribe ka na and click the notification bell for all video vlogs. Kung bago ka pa lang, we're here in California. Nag-vlog din ako ng mga nursing vlog kasi nurse din tayo dito. Yun ang work natin. We have baby Tali, our only daughter, 3 years old. And ang kanyang daddy, si Jam. Ngayon, nagdo-DoorDash ang kanyang daddy. So, for today's vlog, guys, so pasensya na, medyo may tantrums ang ating baby Tali right now. So, for today's vlog, i-share ko lang sa inyo kung paano ko nagkaroon ng online job or remote job, work from home. Kasi ang daming nagtatanong saan ako nag-apply, anong ginawa ko, ganyan. So, una sa lahat, hindi naman lingid sa kaalaman nyo na meron akong experience sa Pilipinas pa lang na utilization review / case management. Paulit-ulit ko na yung sinasabi. So, if you do have experience like that, you have an edge. So, ang experience ko doon, umabot ng 2.5 years. So, nung pagdating ko dito, ito na bali yung pangatlong remote job ko. Ayun, sa lahat ng nagtatanong kung paano ako nag-apply, ang sagot ko dyan is online lang. Tsagaan lang mag-apply dyan, guys. Kasi, may time na umaabot ng over 100 applications. Talagang sinatsaga ko talaga. Kahit araw-araw ako mag-submit, lagi sa Indeed, sinatsaga ko yan. Kahit ilang buwan ako nag-a-apply, ilang buwan na lagi ako maraming applications, ganyan. So, pangatlong job ko na to as remote. Yung una is medical information specialist. Hindi siya related sa UR, pero natanggap ako. Yun nga lang, nagkaroon ako ng problema doon kasi maliit pa si baby. So, may time na naiiwan sa akin si baby. Tapos, naririnig siya sa background. Sumisigaw siya sa background. So, na-force resign ako doon. So, wala silang naging konsiderasyon. And then, yung sa pangalawa ko naman, is sa Anthem. Naging case manager ako doon for 1 year. More than a year. Beautiful voice. I love you. Beautiful voice. You're singing. I heard you. Nagawa. Oh, she has a boo-boo daw because she bumped her head. So she got a boo-boo. You pray to Jesus, ha? There's your meal. Oh no! So, ayan, ipagpatuloy lang natin, guys. Happy Valentine's, guys. Malapit na ang Valentine's. So, happy Valentine's nga pala sa mga dyan, mga couple, boyfriend, girlfriend, mag-asawa, ganyan. Happy Valentine's sa inyong lahat. Ipagpatuloy lang natin yung ating vlog tungkol sa remote jobs. So, naantala kasi, nagtantrum sa ating baby Tali. Madami din sa inyo na kagaya ko din, na-burnout na mag-bedside, ganyan. So, ito nga pala, pa-Valentine's ni Mahal. Happy Valentine's, Mahal. Salamat. Kwento ko lang sa inyo kung ano yung naging journey ko dito sa pag-a-apply kasi medyo kakaiba siya. Hindi madali, hindi naging madali para sa akin. Despite na meron akong experience, ganyan, hindi pa rin siya naging smooth. Hindi pa rin siya, talagang pinaghirapan ko pa din kahit papano. Pero syempre, ang work from home job is hindi naman ganun kalaki yung sahod dyan. So usually, lalo kung mag-isa ka lang naman nurse sa inyong dalawa na mag-asawa is much better that you have another side gig or may isa ka pang second job. So, yun nga yung gagawin ko or ginagawa ko. Meron lang akong isang magiging per diem job para kahit papano nakakatulong. Pero, hindi ko na talaga ito bibitawan. Kasi, ito na talaga yung gusto kong job kung saan ako magtatagal. Hanggang retirement, ganyan.
And kailangan kong pag-ingatan yung magiging experience ko dito. Kasi ito na yung pang long term para sa akin. Ngayon, kung bababa man yung sweldo dito, in the future, I know na meron din naman yung increase. Hindi naman tong fully benefited pa din naman ako dito. So, ayun na nga. So, online lang tayo nag-apply, guys. Ang lagi kong ina-applyan is sa Indeed.com. Ganyan. So, kahit umabot pa ng 100 applications ako, okay lang. I-push nyo yan. Kasi kung gustong-gusto nyo, kahit makarami pa kayo ng applications, kahit mapuno pa yung applications nyo, ako halos umabot na ako ng lampas 100 applications sa sobrang gusto kong makabalik ng remote job. So, yun ang nangyayari. Ako naman na nakakapagod na talaga mag-bedside, nakaka-burnout na talaga. Alam nyo, nagigets ko lahat yan, yung sinasabi nyo sa akin, na kahit may mga motivation tayo, kahit money, kahit marami tayong inspiration, hindi mo pa rin masasabi, pagod ka pa din talaga sa bedside, diba? Yeah, I'm gonna read you a story. Can I read it to you later? Okay. Mommy will read it to you later, okay? Look for a better story, then Mommy will read it to you later. So, nakakapagod na talaga, diba? Nakaka-burnout. Kaya, alam mo yun, kung wala ka man experience kagaya ko sa mundo ng utilization review or kahit ano, maraming pwedeng trabaho. Kasi meron akong close friend, sobrang close friend ko yun, si Risa. Dati, nung nag-work pa ako sa Anthem as case manager, ni-refer ko siya and hindi lang naman dahil ni-refer ko siya kaya nakuha niya yung job. Alam niyo kung bakit niya nakuha yung job? Kasi alam ko na nagporsige yung kaibigan ko, pinaghandaan niya maigi yung interview, binigay niya talaga yung best niya. And naniniwala ako na kapag meant for you, ibibigay yun ni God sa'yo. Kahit ano pa yan. Ngayon, kung hindi man yan binigay sa'yo ni God, meron mas magandang nakalaan palagi para sa'yo. And may magandang reason kung bakit. Tama talaga yung sinasabi nila na minsan dinedelay lang ni God kasi minsan meron siyang mas magandang pine-prepare para sa'yo. So, kung nag-apply ka at hindi mo nakuha yung trabaho, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi meron magandang darating para sa'yo. So, isi-share ko lang yung naging experience ko dito sa recent job ko as a utilization review nurse, kung paano ako nag-apply, ano yung pinagdaanan ko, ganyan. Marami na akong sinubmit na applications. In fact, few months ago, more than 3 months ago, nagsisend na ako ng mga applications. Wala ako nagiging successful application or wala ako nagiging successful na job, na remote job or even UM or CM or case manager jobs, wala. So, itong recently, November 2023, alam ko nag-expand yung company na in-applyan ko. So, I feel like nag-send sila ng email dun sa mga may relevant experience and isa ako dun sa naka-receive ng email. So, syempre sobrang interesado ko kasi gustong-gusto ko yung trabaho. So, nag-reply ako agad sa email. So, after a few hours, I think, or maybe the next day, nag-reach out yung recruiter. And yun nga, sinet up niya na ako for interview. And pagka-set up niya sa akin ng interview, guys, alam nyo ba? Sobrang excited na ako nun. So, video interview. I think 1 or 2 people yung mag-interview sa akin. And unfortunately, parang next day naka-receive ako na hindi na matutuloy yung interview ko. Bakit? Kasi sabi nila sa akin, based dun sa email, we apologize, Lian, but hindi na matutuloy yung interview. Kasi you don't have enough experience according to the management or according to the leadership, ganyan. So, feeling ko, syempre, yung pinanggagalingan nila, ayaw na nilang mahirapan mag-train pa ng isa pang, kung hindi ka naman talagang marami pang experience, gaya nung hinahanap nila. So, sobrang na-disappoint ako doon na naghanda na ako, super ready na ako para ma-interview. Tapos, biglang sasabihin sa akin sa email na we apologize, ganyan. They feel like, kasi kailangan ko magtanong tinanong ko yung recruiter, what's the reason? Bakit all of a sudden, ika-cancel yung scheduled interview ko? Kasi daw ni-review na daw ng manager yung, ni-review daw ulit yung resume ko, parang gano'n na
hindi daw ako qualified. So what I did was, meron akong application sa phone, like nag-search ako ng better words or an email para mag-reach out sa kanila for a reconsideration. So I'll put the email on this video. Sobrang haba ng email ko, guys. As in, talagang inano ko sa kanila na I'm very eager for the position, ganyan, na I have a relevant experience. I hope you're gonna give me an opportunity or a chance. Talagang sinight ko doon na may relevant experience ako sa ganyan, sa ganito. So, ayun. Mahaba yung naging email ko. And sinend ko yun, kinapalan ko na lang yung mukha ko. Wala na akong pakialam kung i-consider nila ako or hindi. Basta sinend ko yung email. At least may ginawa ako. 'Di ba? Parang ano lang yan eh. Parang naglalagay ka ng cover letter pag mag-a-apply ka. Pero ako usually, dahil wala na akong time, hindi na ako nakakalagay ng cover letter on top sa application ko. So, ayun. So, hindi ko akalain na magre-reach out sila in a few hours. Dahil nabasa nila yung email ko. Kasi yung recruiter, sa recruiter ko lang yun sinend. Hindi ko alam, sinend niya pala sa leadership. So yun, nabigyan ako ng pagkakataon na ma-interview. So na-interview ako so swerte. Nag-set up sila sa akin ng interview. So November 20 na-interview ako. So 2 leadership yung nag-interview sa akin. 2 manager. Ginawa ko yung best ko. Ginalingan ko sa interview. And in fact, I feel like I passed the interview right after kasi sabi sa akin, don't worry, you're gonna hear back from me, sabi ng manager. So I have high hopes na I got the job. Napasado ako. Na nakuha ko yung job na gustong gusto ko. Well then, unfortunately, the next day, I got an email na I failed the interview. So, parang na-receive ko yung usual email na unfortunately, we didn't find, parang yung basta yung mga denial email nila, yung mga email na parang na hindi ka na-consider for the position, ganyan. So, it took a while para matanggap ko na ano ba yan, binigay ko yung best ko, lahat pinag-reviewhan ko, tapos wala, hindi pala ako nakapasa. Bakit ganun? Siyempre, nagdasal ako. Pinagdasal ko, Lord, bakit ganun? Sana tanggap ko, kasi hindi pa talaga yun para sa akin. So, hindi pa talaga siya para sa akin. Natanggap ko naman din. Pero talagang nakaka-disappoint, di ba? So, syempre, yung time na yun, nag-medical na after a week. Oh, wow. That's good. So, after a week, guys, This is not working. ano na ako noon, nagme-medical na ako sa isa ko pang part-time job. So, wala na, no? Nakalimutan ko na, natanggap ko na hindi talaga siya para sa akin. They have very high qualifications, hindi talaga ako uubra, ganyan. Then, here comes the recruiter. Tumatawag sa akin. So, parang familiar yung number, nagre-ring. Pagkita akong ganyan, parang si ano to kagaya ng number ni ganyan. And I was so happy because yun nga yun, siya nga yung recruiter. So, I was hoping na baka mamaya, nabago, baka magkakaroon ako ng job offer, ganyan. So, ayun nga, positive nga. Sabi niya, meron siyang isa pang manager na niline up para sa akin and she's willing to set me up for another interview if I am still interested. Are you almost done? So, sinet off niya ako for another interview. December 6 yun. Tapos yun, ang swerte ko kasi isa na lang yung nag-interview sa akin. Isang manager na lang. So, what I did was, syempre, pinaghandaan ko pa rin. Pinaghandaan ko pa rin siya talaga. And, dun sa interview talagang, be yourself lang talaga. Tapos, lahat ng relevant experience ko, lahat ng kaya kong gawin, shinare ko dun sa manager. And yung willingness ko na i-share ko sa kanya na naghanap na ako ng long-term career.
Kasi syempre, I've been a traveler for a while. And yung anak ko, hindi din naman na siya, lumalaki na siya, and soon magsuschool na siya, parang ganun. Basta all of the relevant, positive, na pwede kong ma-share sa interview, I tried my best to answer the questions. Kung hindi ko masagot yung questions, meron tayong mga proper way para basta pinaghandaan ko talaga siya. Talagang gustong-gusto ko tong trabaho na to. Pang long term, ito na yung paraan para mabawasan ko na yung pagbe-bedside ko, ganyan. And ayun, napakabait ng Diyos. Para sa akin talaga siya. Hello. Kasi the next day, Hello. nabigyan na ako ng job offer. Which is December 7. December 6, December 7 job offer. Kasi nireview ko yung email ko eh. Hindi, ang tawag doon, kung hindi talaga para sa'yo, wag kang malungkot, wag kang syempre normal lang na ma-disappoint ka. Normal lang na ma-feel mo na parang rejected, parang madadown ka kahit papano. Pero alam mo yun, meron talagang ibibigay para sa'yo. Kung wala ka mang experience, huwag ka pa rin mawala ng pag-asa. Kasi meron pa rin namang mga walang experience na nakakapasok sa remote job. Gaya nung close friend ko, di ba? Smoke. I-refer ko man siya or hindi, I'm sure makukuha niya yung job. Kasi binigay niya yung 100% best niya. Ipinagdasal niyang maigi yun. And I feel like we all deserve kung ano man yung gusto natin. Kailangan lang nating maging patient. Kailangan lang nating magtiwala. Kailangan mong maging persistent. Kung gustong-gusto mo talaga yan, is makukuha mo yan. Ako, ilang applications, guys, lagpas 100 pag chinek mo yung Indeed ko. Ang dami ko talagang applications. Even sa LinkedIn, ganyan, sobrang dami kong applications. And kung i-pattern mo talaga yung resume mo dun sa hinahanap nila, mag-effort ka talaga na i-edit yung resume mo kung kailangan mong Genius, yung resumegenius.com yung ginagamit ko. So, initially, may bayad siya, ganyan. Tapos, may subscription. Pwede mo naman i-cancel yun pag na-edit mo na yung resume mo. Basta naka-pattern siya dun sa hinahanap ng ina-applyan mo. Kailangan mo lang maniwala. Kailangan mo lang ipagdasal. Huwag kang masyadong mainip. May magandang plano palagi sa atin. Lagi yung may reason kung bakit. Kung bakit tayo naghihirap. Lahat ng hirap natin, may mga magandang bunga yan in the future. So, ako, masaya na ako kahit papano. Kahit pagod na pagod tayo sa bedside, ganyan. Kahit papano, mababawasan ko na yung bedside ko dahil nga dito sa remote job na to. And, meron pa rin namang mga nurses na sobrang passionate, mas pinipili pa rin nila talaga na mag-bedside. Pero dun sa mga kagaya ko, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung ngayon wala nga kayong makikitang trabaho tungkol dyan sa remote job, maraming paraan. So ako nun, Texas license lang ako, in-endorse ko ng California. Kahit nun nasa Texas ako, may mga nagre-reach out sa akin na California license yung hinahanap nila. Tapos remote job. Bye-bye. Yun nga lang, syempre, pag nandito ka sa California, mas malaki yung rate mo. And may mga kakilala ako sa trabaho na nag-apply sila nung nandito sila, California rate yung binigay sa kanila. Tapos lumipat sila ng state, which is sa ibang company pwede yun. Hindi na pinalitan yung rate nila. What? Her mom is missing. Oh. Hindi na pinalitan yung rate nila, guys. So, meron namang ibang company, gusto nila nasa California ka lang, ganyan. So, marami tayong mga opportunity. And again, kung wala kayong experience, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi, meron akong mga kaibigan Bakit na kaya nila? Kung na kaya nila, kaya nyo din yun. Kung gustong-gusto nyo talaga. Kasi, ano yan nagmamatter talaga yan Kung gustong-gusto mo yung trabaho, gagawin mo talaga lahat para makuha yun. Parang ganyan, parang
parang ano lang yan eh, kung may gustong gusto ka talaga eh, gagawin mo lahat. Lahat ng pwede para makapasok ka. Kasi merong iba kahit zero experience nakakapasok. So, posible. Hindi talaga sarado ang pintuan para sa inyo kung wala kayong experience dahil posible. Because I've seen some of my friends na nakapasok sa mundo ng remote job. Or kung UM man yan, kung telephonic, triage nurse, ganyan. Madaming opportunity. Nandyan nga lang kung paano ka mag-adjust. Kailangan maging techie ka. Kailangan maging willing to learn ka. Kahit pa hindi ka ganun kabilis maka-pick up. Dahil dapat techie ka, diba? Basta willingness to learn, hard work, ganun. Kahit hindi ka ganun kabilis mag-type. Pwede yan. Basta willing to learn ka, ganyan. Tapos, meron akong mga nababalitaan. Nag-advise nurse sila, yung telephonic, yung iba nag-triage nurse, which is remote, over the phone, ganyan. Tapos meron ding, bukod sa case management, meron ako nakikita mga telehealth, yung may critical experience. May mga nakikita ako sa mga magagandang ospital, parang critical nurse telehealth, ganun. So, ano lang talaga, tiyaga lang, maghanap ka lang talaga online. Madami guys. Basta maghahanap ka lang. Lagyan mo ng zip code para malapit sa'yo. I-type mo remote nurse, telehealth nurse, mga ganun. Madaming lalabas. And marami talagang opportunity, lalo kapag ka may California license ka. And kung halimbawa, yung license mo pwede mong i-multi-state, ipa-multi-state mo. Para mas broad yung ano mo, diba? Yung sakop mo. Kung halimbawa, may Texas license ka, gusto mong lawakan pa, edi mag-endorse ka na ng Cali. 700, parang $799 is worth it, guys. Para sa akin ang daming kapalit nung $799 na Cali license ko. So, marami tayong options. Alam ko, pagod na tayo sa bedside, pero huwag tayong mawala ng pag-asa kasi madami tayong options, guys. So, yun lang ang aking masashare sa video na to. Ang haba na naman. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi yung iba, diba, nag-a-apply sila, hanggang ngayon wala pa rin. Alam mo, pinagdaanan ko na yan. More than 3 months, nagsisend ng application. Wala ako nare-receive. Meron at meron din talagang darating para sa'yo. Basta magtiyaga ka lang. Tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Meron at meron yan. Meron at merong nakalaang para sa'yo. Tapos kapag may interview ka na, wag mo nang pakawalan yung interview mo. Ibigay mo yung 100% mo. Ngayon, kung binigay mo na yung 100% mo, wala pa rin talaga, then may much better plan yon para sa'yo. Wag ka pa rin sumuko, wag ka pa rin mawalan ng pag-asa. Isipin mo na lang, tinitrain mo yung sarili mo dun sa interview na yun para mas magaling ka pa sa susunod mong interview. Yun lang. Basta, lagi kang magdadasal kahit anong mangyari, ganyan. Tsaka, huwag kayong susuko. Be persistent. Yun lang. Thank you very much for watching, guys. God bless you all. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa channel namin for more vlogs like this, for more updates. Click the notification bell. See you on our next vlog. God bless you all, guys, and take care, everyone. Bye, guys! Ayan, mag-tour lang tayo ng mabilisan bago natin tapusin ang video na ito. So, ayan, dito ako opisina. Kung nasaan, kwarto din ito ni na Milo and ni Shiki. Kaya nandun yung mga pagkain nila. Meron na lang silang sariling kwarto para alam mo yun, hindi na lang mas manira masyado. Ito nga nasira na nga nila yung iba dito eh. Ayan yung cut blocks. Tapos, ayan yung computer ko. Ayan, dumakain kasi ako. Tapos meron akong tumbler. Tapos ayan yung headset ko.
Ito, nilagyan ako ng vitamins ni Mahal. So, dalawang computer. Sagot nila yan. Tsaka may laptop. Tapos may keyboard pa yan. Tinago ko. Hindi ko kailangan yung keyboard. Wala pa akong mousepad. Kinoberan ko lang to para hindi nila makagat. Tapos meron lang ako maliit na heater dito. Kasi hindi namin binubuksan yung heater at mahal yun sa kuryente. Ayun ang scratcher ni na Milo Inishigi Boy. Ayan, ganyan lang siya. At tinanggal namin yung table nung sa lamp. Minsan nakatambay dito yung dalawa eh. Pero ngayon wala sila eh. Nasa ilalim siguro. Shishi! Shiki! Malamang nasa ilalim yung mga yun. Malamang nasa ilalim sila. Ayan, pasensya na.